Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sumakay si Amara sa naghihintay na sasakyan. Nanatili pa ring malamig ang hangin sa labas at ang bawat paghinga niya ay nagiging mapusyaw na ulap bago unti-unting maglaho sa kawalan. Nasa loob na si Maxwell. Gaya ng nakasanayan, maayos at tuwid ang kanyang pagkakaupo. Kalmado ang kanyang tindig at nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa tablet na hawak niya. Ginoong Escudero. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo, mahina ngunit taos-pusong sabi ni Amara. May lalim ang kanyang tinig habang pasulyap siyang tumingin dito, umaasang kahit saglit ay susuklian nito ang kanyang tingin. Ngunit hindi iyon nangyari. Hindi ko iyon ginawa para sa iyo, sagot ni Maxwell nang hindi man lamang nag-aangat ng tingin. Patag at propesyonal ang kanyang tinig. Ginawa ko iyon para sa kumpanya. Napakahalaga ng proyektong ito kasama ang Velour Fragrance House. Kapag nakuha natin ang kanilang interes, maaari silang maging pangmatagalang kliyente ng Venture and Corporation. Nanatiling nakatutok ang kanyang mga mata sa screen habang patuloy na sinusuri ang mga dokumento. Kaya kailangan kong tiyakin na nakatuon ka ng lubusan sa trabahong ito. Ibigay mo ang pinakamainam mong kakayahan. Ayokong may anumang bagay na makagambala sa iyo. Personal man o iba pa. Opo, Ginoong Escudero. Nauunawaan ko po. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya, sagot ni Amara na may munting iti, kahit alam niyang hindi naman siya nito tinitingnan. Maya-maya ay nagtanong siya sa mas mahinang tinig. Ngunit, paano ninyo nalaman ang tungkol sa anak ko? Saglit na tumigil si Maxwell. Nanatili pa rin ang kanyang mga mata sa screen bago siya sumagot ng maikli. May sarili akong mga paraan. Bahagyang yumuko ang ulo ni Amara. Salamat po. Nag-aalala lang kasi ako. Hindi ako humingi ng pahintulot sa dati kong asawa upang makita si Lucas, pag-amin niya. Malinaw ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa pagkakataong iyon, ibinaba ni Maxwell ang tablet at tumingin sa kanya. Matalim ang kanyang titig, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay may dala rin itong katiyakan. Huwag kang mag-alala. Naasikaso ko na ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Sandaling natigilan si Amara. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit mas pinaniwalaan niya ang mga salitang iyon kaysa sa nararapat. Salamat po. At salamat din sa cake at sa regalong inihanda ninyo para kay Lucas. Talagang nagustuhan niya iyon, dagdag niya ng buong katapatan. Bahagya lamang tumango si Maxwell bago muling ibinalik ang kanyang pansin sa tablet. Maraming salamat po, Ginoong Escudero, mahinang sabi ni Amara. Lubos ko pong pinahahalagahan ang lahat ng ito. Hindi agad sumagot si Maxwell. Ngunit sa likod ng kanyang malamig at kontroladong anyo, may isang bahagi ng kanyang isip na hindi mapigilang balikan ang masayang mukha ni Lucas at ang mga luhang nakita niya sa mga mata ni Amara nang muli nitong mayakap ang anak. Tahimik niyang pinigilan ang anumang emosyon na maaaring mabasa sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, maikli lamang siyang nagsalita. Siguraduhin mong sulit ang biyahe natin, Binibining Cruz. Hindi po kayo mabibigo, agad na tugon ni Amara. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, habang tahimik na umaandar ang sasakyan sa malamig na mga lansangan ng Switzerland, kapwa sila nakaupo sa iisang espasyo ng walang tensyon o pagtatalo. Tanging isang katahimikang hindi man komportable, ngunit hindi rin lubos na malamig. Sapat na ang mga pasasalamat na iyan, Binibining Cruz, biglang putol ni Maxwell. Matatag ang kanyang tinig at walang puwang para sa karagdagang pagtatalo. Ngayon, nais kong patunayan mo sa akin na hindi ako nagkamali ng pagkatiwalaan kita. Bahagyang lumakas ang tibok ng puso ni Amara, ngunit hindi nawala ang munting ngiti sa kanyang mga labi. Hindi po kayo nagkamali, Ginoong Escudero. Patutunayan ko po iyon. Hindi alam ni Amara na sa loob ng maraming dekada, ang pamilya Escudero ang isa sa pinakamalalaking tagapagtaguyod ng pandaigdigang paaralan ng St. Maurice. Hindi lamang sila mga tagapagbigay ng tulong pinansyal.
Sa loob ng maraming salinlahi, nag-aral doon ang mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang apelyidong Escudero ay bahagi na ng kasaysayan at pamana ng paaralan na nakaukit sa mga alaala at tradisyon nito. Bago pa man sila lumapag sa Switzerland, naayos na ni Maxwell ang lahat kasama ang punong guro ng paaralan na si Ginoong Brandon Harold. Ang pakikipagkita ni Amara kay Lucas ay naitala bilang isang usaping pampamilya at hindi bilang isang pagbisita ng isang taong walang kaugnayan sa paaralan. At malinaw na sinabi ni Maxwell ang isang bagay. Anumang kahihinatnan ng kanyang naging desisyon, siya lamang ang mananagot. Habang tahimik na umaandar ang sasakyan sa mga lansangan ng Switzerland, hindi maiwasan ni Maxwell na tanungin ang sarili kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Hindi naman iyon bahagi ng kanyang tungkulin. Hindi iyon kabilang sa anumang kasunduan. At lalong hindi iyon kinakailangan para sa proyekto ng Velour Fragrance House, gaano man niya piliting ikumbinsi ang sarili na iyon ang dahilan. Sinabi niyang para iyon sa kumpanya. Iyon ang pinakaligtas na sagot. Iyon ang paliwanag na nagpapanatiling matibay sa mga pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili. Ngunit ang katotohanan, mas magulo, mas komplikado, at mas mahirap tanggapin. Sa loob ng maraming taon, sinanay ni Maxwell ang sarili na gumawa ng mga pasya batay sa mga katotohanan, numero, datos, at maingat na pagsusuri ng panganib. Ngunit ngayon, narito siya. Lumilihis sa mga karaniwang tuntunin para sa isang babaeng wala namang dapat maging bahagi ng kanyang mundo. Isang babaeng sa unang tingin ay walang anumang kaugnayan sa kanya. Ngunit sa kung anong paraang hindi niya maipaliwanag, mayroon. Marahang napalingon siya kay Amara. Nakatitig ito sa bintana ng sasakyan, may banayad at malayong ngiting na kalarawan sa kanyang mukha. Marahil ay iniisip nito si Lucas. Marahil ay inuulit sa alaala ang bawat sandaling nakasama ang anak. Hindi nito napansin ang mga matang nakatingin sa kanya. At ipinagpasalamat iyon ni Maxwell. Sapagkat kung nahuli siya nito sa pagtingin, maaaring makita ni Amara ang isang bagay na buong buhay niyang pinilit itanggi. Isang bagay na kahit siya mismo ay ayaw pangalanan. Agad niyang ibinalik ang kanyang paningin sa tablet at mariing kinontrol ang anumang emosyon na nagbabantang lumitaw. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, malinaw ang isang katotohanang hindi niya matakasan. Hindi na ito tungkol lamang sa negosyo. At iyon ang dahilan kung bakit naging mapanganib ang lahat. Mula hapon hanggang gabi, patuloy na ina-update ni Amara ang panukala, maingat na inaayos ang bawat detalye. Katabi niya si Maxwell, tahimik ngunit matalim ang tingin sa bawat inilalatag niyang punto. Madalas niya itong kinukwestiyon, hinihingi ang paliwanag at mas malalim na rason, ngunit sa paglipas ng oras ay unti-unti rin niyang natatanggap ang ilan sa mga mungkahi nito dahil angkop ang mga iyon sa mataas na pamantayan ng pamilyang Escudero. Pagsapit ng kalagitnaan ng araw, tahimik na dumating si Bert sa suite, na tila ba pinapakalma ang mabigat na atmosfera sa loob. Ginoong Escudero, nag-utos na po ako ng pagkain para sa hapunan, mahinang sabi ni Bert habang napapansin ang seryosong tensyon sa pagitan nina Maxwell at Amara. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Maxwell. Hihintayin kong matapos ako sa trabaho bago ako kumain, matatag niyang tugon. Napalingon si Amara sa kanya, ramdam ang bigat ng kanyang pokus at dedikasyon. Binibining Cruz, kung gusto mong kumain, kumain ka. Hindi mo na kailangang titigan ako ng ganyan, sabi ni Maxwell, nananatiling nakatuon ang mga mata sa laptop ni Amara. Ngumiti si Bert nang magiliw kay Amara. Halika na, kumain muna tayo. Ayaw mong himatayin sa harap ng kliyente bukas. Saglit na nag-atubili si Amara, saka tumingin kay Maxwell na patuloy pa rin sa trabaho, at kay Bert na matyagang naghihintay. Marahang senyales ni Bert ang nag-udyok sa kanya na magpahinga muna. Ginoong Escudero, kakain muna po ako, ha? Mahinang sabi ni Amara. Hindi sumagot si Maxwell. Kaya tumayo si Amara at sumama kay Bert palabas ng silid. Sa hapagkainan, magaan na nakipag-usap si Bert at ilang beses na napatawa si Amara, kahit sandali napawi ang bigat na kanina pa niya dinadala. Samantala, nanatili si Maxwell sa loob ng suite. Sinubukan niyang mag-focus sa mga dokumento, ngunit malinaw na nagagambala siya sa mga tunog ng kanilang pag-uusap sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa matatag na tinig. Kapag tapos na kayo, Binibining Cruz, wika niya, magpapatuloy tayo sa trabaho.
bumalik sila sa suite pagkaraan ng hapunan. Maingat na inilapag ni Amara ang isang plato ng pagkain sa harap ni Maxwell. Kailangan po ninyong kumain, Ginoong Escudero, sabi niya ng mahina ngunit maihalong pag-aalala. Hindi naghintay ng sagot si Amara. Marahan niyang inabot ang laptop mula sa mga kamay ni Maxwell at inilapag iyon sa mesa sa kanyang harapan. Agad siyang tumuon sa screen, mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa pagtatype, tila ba lubos na siyang nalulubog sa trabaho. Hindi umimik si Maxwell. Sa halip, saglit na napako ang kanyang tingin sa mukha ni Amara. Sa konsentrasyon nito, sa tahimik na determinasyong hindi madaling maputol. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa pagkaing inilapag nito sa kanyang harapan. Unti-unti, kinuha niya ang tinidor at kutsara. Sa sandaling iyon, ang bigat ng kanyang responsibilidad ay pansamantalang napalitan ng payak na gawain ng pagkain. Ang banayad na tunog ng kubyertos ang pumuno sa silid, na tila tumatakip sa mga salitang hindi nasabi at sa marupok na kapayapaang hindi pa nila kayang sirain. Kinabukasan, matapos ang presentasyon sa Velour Fragrance House, naging mainit at puno ng sigla ang atmosfera sa silid ng pagpupulong. Napakahusay. Matalas ang mga ideya at mahusay ang pagpapatupad, sabi ni Aaron Jones, isa sa mga senior executive ng Velour. Maihalong tunay na paghanga ang kanyang tinig. Bago ngunit elegante. Eksaktong tumutugma sa imahe ng aming brand, dagdag niya habang nakangiti. Salamat po. Isa po itong sama-samang pagsisikap. Kasama si Ginoong Escudero, tugon ni Amara habang bahagyang tumingin kay Maxwell. Sabay-sabay na tumango ang ibang mga executive bilang pagsang-ayon. Maswerteng tao ka, Maxwell. Napapaligiran ka ng mga ganitong talento, biro ni Aaron bago sila nagkamay at naghiwa-hiwalay. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Maxwell habang nakatanaw sa bintana. Si Bert ay nasa unahang upuan, abalang nag-scroll sa kanyang telepono. Ang ugong ng makina ang tanging maririnig hanggang sa biglang bumagal at huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang shopping mall. Ginoong Escudero, balak po ba ninyong mamili rito? Tanong ni Bert, bahagyang nakataas ang kilay. Hindi ako. Si Binibining Cruz, simpleng sagot ni Maxwell. Kumurap si Amara, halatang naguguluhan. Ako. Bahagyang lumingon si Maxwell sa kanya. Hindi mo ba gustong bumili ng gamit para sa anak mo? Ngumiti ng banayad si Amara. Siyempre gusto ko. Pero hindi ko nga alam kung kailan ko siya muling makikita. Meron tayo 3 araw, sagot ni Maxwell, diretso at walang paligoy-ligoy. Bahagyang kumunot ang noo niya. Oh, narito pa tayo sa loob ng 3 araw. May 3 araw kakasama siya. Kalmado ang kanyang tinig, parang isa lamang ordinaryong detalye ng trabaho. At pagkatapos ay nangyari iyon. Walang babala. Biglang yumuko si Amara at niyakap si Maxwell. Hindi iyon maingat, hindi iyon formal. Ito ay isang biglaang, taos-pusong galak na hindi napigilan ng damdamin. Natigilan si Bert sa unahang upuan. Si Maxwell. Hindi agad kumilos. Saglit na parang nawala ang laman ng kanyang isipan. Humigpit ang kanyang dibdib at ang tibok ng kanyang puso ay tila nagkamali ng ritmo. Hindi siya ngumiti, ngunit naroon ang bahagyang bakas nito. Isang halos hindi pa niya lubos na naunawaan. Salamat po, Ginoong Escudero. Maraming salamat po. Bulong ni Amara, mainit ang kanyang tinig habang nakasubsob sa balikat nito, walang pagtatanggol. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, agad siyang kumalas. Namula ng husto ang kanyang pisngi. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Sobrang natuwa lang po ako. Pwede ka nang mamili ngayon. Hihintayin kita dito, sagot ni Maxwell, bumabalik ang malamig at formal na tono. Bumaba ang driver at binuksan ang pinto. Ako na rin po sasama. May bibilhin din ako, sabi ni Bert, sabay takip sa sumunod kay Amara. Tahimik na sinundan ni Maxwell ang tingin ang papalayong dalawa. Unti-unting naglaho ang kanilang mga tinig sa gitna ng karamihan. Nanatiling nakapatong ang kanyang kamay sa bahaging nahawakan pa ng init ni Amara, ilang sandali lamang ang nakalipas. Hindi niya iyon inalis agad. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, nanatiling hindi mapakali ang kung anumang damdaming pilit niyang binabaliwala. Sinabi niya sa sarili na wala iyon.
Ngunit kahit gaano niya piliting kumbinsihin ang sarili, hindi na ito pakiramdam na wala. Sinundan ng tingin ni Maxwell ang papasok na dalawa hanggang sa tuluyan silang lamunin ng salaming pinto ng mall. Ang dami ng mga tao sa loob ay tila lumulunok sa kanila, ngunit ang isip niya ay nanatiling nakasabit sa sensasyong naiwan kanina. Ang biglaang pagyakap ni Amara. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iingat. Parang likas lamang. Katawa-tawa, sabi niya sa sarili. Pasasalamat lamang iyon. Wala nang iba pa. At gayon pa man, may kung anong nakaabalang pakiramdam na ayaw mawala. Isang bagay na nananatili kahit papilit niyang itinataboy. Marahan niyang pinatuktok ang kanyang mga daliri sa kanyang tuhod. Isang bihirang kilos ng pagkabalisa na hindi niya madalas ipakita. Nang mapansin niya ito, agad niyang itinigil ang galaw at isinandal ang likod sa upuang balat. Sa panlabas, mukhang ganap na kontrolado si Maxwell Escudero. Ngunit sa loob, ang bakas ng init ng yakap ni Amara ay hindi pa rin kumukupas. Maya-maya ay bumalik ang driver sa kanyang upuan. Maglaan ka ng oras, maikli niyang sabi. Ngunit kahit naka-off ang makina at kahit patuloy ang pagdaloy ng mga minuto, nanatiling nakapako ang kanyang mga mata sa pasukan ng mall. Naghihintay. Kahit siya mismo ay hindi lubos na sigurado kung ano ang hinihintay niya. Sa susunod na kabanata, mas lalong malilito si Maxwell habang pilit niyang itinatanggi ang lumalalim na damdamin niya para kay Amara, lalo na habang nakikita niya itong masayang kasama si Lucas sa mga susunod na araw sa ibang bansa. Samantala, isang hindi inaasahang pangyayari mula sa nakaraan ni Amara ang maaaring sumira sa payapang sandaling kanilang natagpuan at maglagay sa kanilang lumalapit na samahan sa panganib. Kaya abangan natin